Sa wakas, ako na. Sa aking ika-22 na kaarawan, mamamatay na ako. Ang pangalan ko ay Chloe. Ako ang tunay na panganay na anak na babae ng pamilya. Noong 4 na taong gulang ako, hindi sinasadyang natuklasan ko na nakikita ko ang petsa ng kamatayan sa palad ng bawat isa. Masaya. Ang unang taong nakita ko ay si Lolo. Lolo, may mga salita sa kamay mo. Anong mga salita? Sabi niya, Abril 2, mamatay. Oh, ang ating Chloe. Marunong ka ring manghula para kay Lolo. Hindi ito sineseryoso ni Lolo. Ngunit pagkalipas ng 2 araw, noong Abril 21, naging propesiya na natupad ang aking mga salita. Si Lolo ay nagdidilig ng bulaklak sa balkonahe. Hindi sinasadyang nadulas at nahulog hanggang sa mamatay. Noong panahong iyon, hindi ko pa nauunawaan ang mga salita sa palad, kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Hanggang makalipas ang 6 na buwan, nakita ko sa palad ni tatay ang pamilyar na petsa na madilim na pula muli. Tatay, may mga salita sa kamay mo, tulad ng kay Lolo. Chloe, tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Sabi nito ang petsa ng kamatayan. Oktubre 20, aksidente sa sasakyan. Sino ang nagturo sa iyo na magsabi ng malas na mga bagay? Sa mismong araw na iyon, si tatay ay nasa isang rear-end collision sa highway. Hindi na siya umuwi. Lee, nabalitaan ang aking buntis na ina ang malungkot na balita at nagmadaling lumabas sa sobrang pag-aalala, ngunit sa kasamaang palad. Matinding nahulog sa lupa. Nanay. Lia, nahulog si nanay. Bilisan mo, tumawag ng ambulansya. Maagang manganganak si nanay. Nanay, sana maging maayos ka. Nanay, nanay. Oktubre 28, komplikasyon sa panganganak. Naging totoo na naman ang mga salita ko. Ang kapatid kong si Mia ay ipinanganak sa pamamagitan ng C-section. Nabuhay siya, pero si nanay ay hindi nakayanan. Kasalanan mo lahat! Pinatay mo sina nanay at tatay. Paano ka nangaas na manatili pa rito? Pasensya na, Ethan. Ayoko ng mga paumanhin mo. Gusto ko lang ibalik mo si nanay sa akin. Mula ngayon, bawal kang lumapit kay Mia. Pagkatapos noon, nagbago lahat ang mga kapatid kong lalaki. Naging wala lang sa pamilya. Chloe? Sinusubukan mo bang ipasa ang iyong malas sa iba? Natatakot ang mga katulong na lumapit sa iyo. Pasensya na, Ethan. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Pinatay mo sina nanay at tatay. Nagpapakita na ako ng awa sa iyo sa hindi pagpapalayas sa iyo. Mula ngayon, maninirahan ka sa bodega sa 2 palapag. Huwag kang lumalabas kung hindi kailangan o dadalhin mo sa amin ang malas. Kaya, pinalayas ako sa pinakamalayong bodega sa 3 palapag. Walang malalambot na kortina dito. Ang mga bintana ay laging may hangin buong taon. Kahit na pinuno ko ang siwang ng lumang dyaryo, hindi pa rin nakatanggal ng lamig sa gabi. Samantala, ang kapatid kong si Mia ay nakatira sa 2 palapag, sa pinakamaluwag at maliwanag na master bedroom. Minsan, tinulungan ko ang katulong na magdala ng damit. Sa loob ng kwarto, ang sahig ay natatakpan ng malambot na plush carpet. Mayroon itong maaliwalas na pink na wallpaper at isang aparador na mas malaki pa sa buong bodega ko. Mula ngayon, ilayo mo siya kay Mia. Hindi komportable si Mia na magsuot ng mga bagay na nahawakan niya. Oo, Ginoong Noah. Oo, Ginoong Noah. Klua. Hindi ako kinamumuhian ni Mia tulad ng mga kapatid na lalaki. Hindi lang siya malapit sa akin, hindi ko siya sinisisi. Dahil hindi niya alam ang nangyari. Mula noong bata pa siya, sinira siya ng 3 niyang kapatid na lalaki. Ang alam lang niya ay na siya ay pampaswerte ni nanay, ipinanganak matapos ang isang desperadong pakikipaglaban. At kaya, naiwan ako sa malamig na mansyon ng pamilya. Walang nagmamahal sa akin. At walang nag-aalaga sa akin hanggang sa aking ika-22 kaarawan. Noong araw na iyon, sa wakas ay nakita ko sa aking kamay ang petsa ng aking sariling kamatayan.
Matapos magdusa ng maraming taon, sa wakas, malaya na ako. Inihanda ko ng maaga ang sopas ng pugad ng ibon ni Binibining Mia ngayong araw. Hindi niya gusto na masyadong matamis, kaya gumamit ako ng mas kaunting asukal na bato. Si Ginoong Noah ang nag-utos sa iyo. Tama ba? Si Ginoong Noah mismo ang nagpadala ng mensahe at espesipikong sinabi sa akin na gamitin ang mangkok na ito. Binibining Mia. Binibining Chloe, bakit kayo narito? Gusto kong kumuha ng makakain. Ang almusal ay inihanda lahat para kay Binibining Mia. Ang mga bahagi ay kinalkula bawat tao. May mga tira ba sa refrigerator? Itinapon ko ang tira kahapon. Kakalinis ko lang ng refrigerator. May mga steamed bun ba sa kusina? O kahit anong pwedeng kainin? May 2 sa steamer para sana sa tanghalian ko. Binibining Chloe, ano ang gusto mong kainin? Sabihin mo lang ng maaga. Kahit sabihin ko sa kanya ng maaga, hindi naman siya gagawa para sa akin. Pero wala na sa lahat yun. Chloe, magandang umaga. Chloe, yan lang ang kinakain mo? May lugaw sa baba. Yun ay hindi para sa akin. Mia, tara na, alis na tayo. Mahuhuli tayo kung hindi tayo magmamadali. Ethan, Huwag mong harangan ang hagdan. Ethan, anong ginagawa mo? Mia, ihahatid kita ngayon. Tara na. Nasagi mo si Chloe. Ayos lang. Malas ka. Mas mabuti pang nakalayo ka. Tara na, Mia. Ethan, kung gusto mo, talagang mawawala na ako. Noong 18 ako, 2 buwan kong ginawa ito para kay Mia. Sayang, wala siya sa bahay noong araw na iyon. Kaya, ibinigay ko na lang kay Noah. Noah, malapit na ang kaarawan ni Mia. Pwede mo bang ibigay ito sa kanya para sa akin? Sige. Sige, iwan mo na lang dito. Simula noong pumanaw sina nanay at tatay, wala akong magawang tama. Lahat ng hawakan ko, marumi. Kahit hindi ko alam kung ano ang mali ko. Pero okay lang na kunin sila at umalis. Kahit papaano, hindi na ako magiging abala. Tingnan mo, Binibini. Bibili para sa mas matandang kamag-anak? Para sa akin. Ah. Ginoo, gusto ko ito. Pakirap na lang. Simple ang disenyong ito at mura rin. Dahil bata ka pa, Binibini, bibigyan kita ng discount. $500. Hindi naman mahal, pero maganda. Kung sakaling gamitin ko ito,
At least, hindi masyadong pangit. Kunin mo na. Para panatag ang loob. Salamat. Ngayon, isa na lang huling hakbang. Kumusta? Kumusta? Kaarawan ko ngayon. Gusto kong magpa-picture. Gusto mo ba ng passport photo o portrait? Meron kaming. Larawan sa burol. Anong sabi mo? Isang larawan sa burol. Oo, ganito. Itim at puti, naka-frame. Binibini? Ilang taon? Kana? 22 na ako ngayon. May problema ka ba? Wala. Basta, dumating na ang oras ko. Binibini? Medyo tuyo ang buhok mo. Suplayan kita, okay. Sige? Maligayang kaarawan. Siya ang unang tao ngayong araw na nagsabi niyan sa akin. At siya lang. Si, Handa na ako. Kunan na natin ng litrato. eto lahat ng litrato mo. Salamat. Lolo, Lola, Tatay, Nanay. Kluay. Makakasama ko kayo agad. Nanay. Noong bata pa ako, sa atik, hindi sinasadyang nakita ko ang talaarawan mo. Sinabi mo na hindi ito sumpa. Sinabi mong huwag akong matakot. Pero kung hindi ito sumpa, ano ito? Sabi ni Chloe, nakita niya ang mga salita sa palad ni tatay. Nanginginig ang puso ko. Dahil nakita ko rin ito noong bata ako. Akala ko ako lang. Pero nakikita rin pala ni Chloe. Nanay, Kung namamana ito, sana huwag matakot si Chloe gaya ko. Hindi ito sumpa. Ito ay nagpapakita lang sa atin ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sumulat ako ng liham para kay Chloe. Kung isang araw mawala ako, sana ay mahanap niya ito. Itinago ko ito kung saan siya lang makakahanap. Inalungkat ko ang buong atik, silid ni nanay, ang aklatan, ang silong, at bawat sulok ng hardin. Hindi ko kailanman natagpuan ang liham na iyon. Ang liham na iyon ay maaaring kinuha ng ibang tao o hindi talaga ito umiral. Pero wala na ring silbi ang isipin ito ngayon. Wala na akong oras. Sa lahat ng tao sa pamilya ko, si Liam lang ang hindi sumigaw sa akin o nanakit sa akin. Kahit ano pa man, bago ako umalis, kailangan kong magpaalam sa kanya. Magandang araw. Hinahanap ko si Liam. May appointment ba kayo? Wala. Ako ay kapatid niya. Pasensya na. Si Liam ay nasa meeting ngayon. Hindi kayo makakaakyat ng walang appointment. Baka pwede ninyong kontakin ang assistant niya. Tumawag ako, pero walang sumagot. Sandali lang, hayaan ninyong magtanong ako. Salamat. Nandito ang kapatid ni Ginoong Liam. Si. Pasensya na talaga. Ang meeting ni Liam ay matatapos sa mga 2 oras. Sabi ng assistant niya, hindi kayo pwedeng makita. Pwede akong maghintay.
Dito na lang kayo maghintay, pero baka hindi ninyo siya makita. Puno ang schedule ni Ginoong Liam ngayon. Okay lang. Kamusta? Ang numero na iyong dinadial ay naka-off. Hoy, sino siya? Ang simple ng suot niya. Paano niya kilala si Ginoong Liam? Iyan ang tunay na kapatid na babae ni Ginoong Liam. Ang tunay niyang kapatid na babae. Nakita ko na ang binibini. Hindi ba siya nag-aaral sa isang piling paaralan? Hindi siya mukhang ganito kapagod. Iyan ang bunsong anak na babae. Ito ang panganay na anak na babae. Naawa talaga ako kay Chloe. Narinig ko na namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente ilang taon na ang nakalipas. Nagkaroon siya ng shock at nagkasakit ng malubha. Simula noon, siya ay pinanatili sa bahay. Halos hindi siya lumalabas sa publiko. Kawawang babae. Hindi pa rin kumukonekta. Kalimutan mo na. Magpapadala na lang ako ng mensahe. Liam, si Chloe ito. Ngayon, ang kaarawan ko. Pwede mo bang sabihin sa kanila na umuwi para sa hapunan? Ngayon lang. Isang kainan lang. Uuwi ako, magluluto, at hihintayin kayo. Ano pa ang ginagawa mo rito? Tara na. Oh, tara na. Hindi siya darating. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan makita si Liam. Pero ngayong nakaharap ko na ang kamatayan, may mga pagsisisi pa rin ako. At isang maliit na hangal na pag-asa. Kaya, ang huling kaarawan ko, gusto kong gawin itong masaya. Dugo. Mahilig si Liam sa braised ribs. Naalala ko noong mga bata pa tayo, minsan kumuha siya ng dagdag na piraso at inilagay sa aking mangkok. Sana talaga, ang oras ay tumigil na lang sa sandaling iyon, kahit na nakaupo ako sa isang sulok na walang pumapansin. Si Noah ay mas gusto ng magaang na pagkain. Ayaw ni Ethan ng cilantro. Si Mia ay mahilig sa matatamis. Crème brûlée ang paborito niya. Para sa huli kong pagkain, hayaan mo akong maging makasarili ng kaunti at magkunwaring ibinabahagi ko ito sa lahat. Tama. Muntik ko nang makalimutan ang isang bagay. Noong una, dati ako'y kumakain lang sa maliit na mesa sa kusina. Sa loob ng 18 taon, ito ang unang pagkakataon na nakaupo ako sa dulo ng mesa na ito. Hanggang hating gabi, 3 oras na lang ang natitira. Sa wakas, malapit nang matapos. Chloe, ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Bakit may 5 set? Oh, wala lang. Basta, gusto ko sanang kumain ng hapunan, kasama kayong mga kapatid. Sige, hindi pa ako kumakain ng hapunan. Pero pagkatapos ako ihatid ni Ethan sa paaralan ngayon, umalis siya. Sabi niya may gagawin siya ngayong gabi, at hindi na babalik. Okay lang. Basta, may isang tao na gustong kumain ng luto ko. Masaya na ako. Gusto mo ng matatamis? Gumawa ako ng minatamis na kamote? Gusto mong subukan? Masarap. Chloe, marunong ka talagang magluto? Sa totoo lang,
Hindi naman. Kahit isang tao lang ang dumating, mas mabuti pa rin kaysa wala. Teka, sino ah? Uy, Noah! Oo, nasa bahay ako. Oh, si Chloe ay gumawa ng isang buong mesa ng mga putahe. Ano? Okay. Si, Mia, ano ang problema? sabi ni Noah, hindi ako makakain ng hapunan sa bahay. Bakit? Sabi niya magpapadala siya ng driver para sunduin ako agad. Ngayong gabi, may mga plano siya. Chloe, pasensya na. Sa susunod. Sa susunod, siguradong kasama kita. Talagang sasamahan kitang maghapunan. Okay? Muli na namang sa susunod? Wala nang susunod pa. Okay lang. Sige, mauna ka na. Chloe, mag-isa ka lang sa bahay. Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Tara na. Dalawang oras na lang ang natitira, ha? Liam, baka hindi niya ito tanggapin kailanman. Tapos na ang oras. Ito ba ang pakiramdam ng kamatayan? Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Mula sa unang pagkakataon na nakalimutan ako sa silong. Mula sa unang pagkakataon na mag-isa akong nagpalipas ng gabi sa silong. Ang unang pagkakataon na makita ko ang pulseras na pinutol. Sa tingin ko, walang makakaalala sa akin. Pagkatapos kong mamatay, mas gaganda ang buhay ng pamilyang ito. Ang mga kapatid ay magiging panatag. Si Mia ay patuloy na magiging prinsesa niya. Walang makakaalala na nabuhay ako. Ano ba ang inaasahan ko? Halata naman ang nararamdaman niya. Bakit hindi ko na lang bitawan? Liam, Chloe, hindi siya nangahas na tawagin ako. O kahit Liam ang itawag sa akin. Ano ang problema niya ngayon? pwede ba kayong mga kapatid? Bumalik at kumain ng hapunan kasama ko? Ginawa ko ang paborito mong sweet and sour ribs. At ang paborito ni Noah na steamed fish. Si Ethan ay hindi gusto ng cilantro, kaya hindi ko ito isinama. Dumaan si Mia, pero umalis siya. Naginaw na ang pagkain. May meeting ako. Liam, hindi ko ito naintindihan. Ang nakikita ko lang ay isang countdown. Bakit ang lahat tinatawag akong malas? Ano ba ang ginawa kong mali? Liam, pakiusap, sabihin mo sa akin. Chloe? Anong problema? Liam. Ako? Namamatay na ako. Nasa bahay ka ba? Boses ni Liam iyon. Mukhang kabado siya. Pero malamang, guni-guni bago mamatay. Oh, Hintayin mo ako. Darating ako sa loob ng 40 minuto. babalik siya. Kakasabi lang ni Liam na babalik siya. Tumilim ang kulay. Anong nangyayari? Chloe? Chloe? Anong problema? Bakit mag-aalala ng sobra si Liam sa akin? Ito ay malamang. Guni-guni. Chloe! Chloe! Kapit lang. Nandito ako. Doktor, kumusta ang kapatid ko? Ginoong Liam,
Wala na sa panganib si Binibining Chloe sa ngayon. Nagdaranas siya ng matagal na malnutrisyon at malubhang kondisyon sa tiyan. Iyon ang naging sanhi ng shock mula sa matinding atake kagabi. Kung dumating siya ng huling kalahating oras, hindi na maiisip ang resulta. Buti na lang okay siya. Lalabas na ako, Ginoong Liam. Kung magising si Binibining Chloe, tawagan mo ako. Salamat. Dati nakikita ni Chloe ang petsa ng kamatayan ng mga tao sa kanilang palad. At para kay lolo, nanay at tatay, nangyari lahat iyon. Ang pag-iwas kay Chloe ay mahirap na desisyon para protektahan ang pamilya. Ika-9 ng Marso. Kahapon na yun. Bakit sa palad niya ay may petsa kahapon? Maaring may kaugnayan sa petsa ng kamatayan na binanggit niya. Ito ay isang ospital. Hindi ako namatay. Hoy, gising ka na. Anong nangyari sa akin? Hayaan mong kumuha ako ng tubig para sa iyo. Oh, salamat, Liam. Ginoong Liam, ang vital signs ni Binibining Chloe ay stable na, pero matagal na siyang malnourished. Mayroon siyang chronic na problema sa tiyan. Kailangan niyang magpahinga sa ospital ng mas matagal pa. Sige. Salamat, doktor. Ang petsa sa kamay mo ay kahapon. Nakita mo iyon? Ikaw, nakikita mo ang mga salitang iyon? Hindi ko sila nakikita. Nakita ko lang isang bahagi ng pulang teksto sa kamay mo. Para bang nasunog. Kung titingnan ko ng mabuti, nakikita ko ang ilan dito. Ang petsa ay lumipas na. Pero hindi pa rin ako namatay. Huwag kang pumunta. Nasa ospital ako. Huwag mong sabihin sa kanila. Sabi ng doktor, masama ang lagay ng tiyan mo. Uminom ka muna nito. Salamat, Liam. Sa pagkakatanda ko, iyon ang pangalawang beses na inalagaan niya ako ng ganoon. Liam. Bakit mo sinagot ang tawag ko kahapon? Hindi ka naman dati sumasagot. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin. Parang may naramdaman lang ako. Kung hindi ako sumagot, magsisisi ako sa buong buhay ko. Nakita ko ang mensaheng ipinadala mo. Yung tungkol sa kahilingan sa pagkakaibigan. Hindi mo ito in-accept. Nang makita ko ang mensahe, wala akong oras. May pulong ako. Nagsisinungaling ba siya? Hindi ko alam. Pero dumating naman siya. Iniligtas niya ang buhay ko. Chloe. Nag-text si Liam sa akin. Sabi niya nasa ospital ka. Natakot ako. Anong nangyari? Paano kang naging maayos? Tapos bigla kang napunta sa ospital? Ayos lang ako. Nagkaulit lang ang sakit ng tiyan ko. Kaya ko itong tiisin. Ikaw ba'y nag-iisa sa bahay kahapon? Kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita iniwan na mag-isa sa bahay. Kasalanan din ni Noah. Alam niyang nagluto ka ng buong mesa ng pagkain. At isinama pa rin ako. Chloe, balatan kita ng mansanas. Ethan, anong ginagawa mo dito? Itanong mo kay Chloe yan. Hindi ba niya ako pinabalik? Hindi ko. Sinabi sa akin ni Noah lahat. Hindi ba dahil hindi namin pinarangalan? Ang pagkain mo, pinagutom mo ang sarili mo para pilitin kaming bumalik at napunta sa ospital dahil doon? Gusto mong isipin ng mga tagalabas na inaabuso ka ng pamilya? Mula noong bata pa ako, si Ethan ang laging pinakaayaw sa akin. Kung talagang namatay ako kahapon,
pinakamalakas na tatawa siguro siya. Ethan, paano mo masasabi yan kay Chloe? Maganda lang ang intensyon niya. Sadyang nagluto siya ng buong mesa ng mga putaheng mahal nating lahat. Naghihintay siya sa ating umuwi, kaya siya na-miss ang hapunan. HMPH. Nagluto siya para sa atin dahil sa kabutihan? Kung hindi dahil sa kanya noon. Hindi sana sina nanay at tatay. Mia, lumayo ka sa kanya. Talagang malas siya. Ethan, anong panahong ito? Seryoso? Isang bagay na nakakatakot? Hindi pwede. Bukod doon, ako ang swerte ng pamilya. Walang masamang mangyayari sa akin. Oh, Chloe? Karaniwan kang hindi kumakain kasama namin. Bakit kahapon bigla kang nagluto ng maraming pagkain? Wala. Basta biglaan lang. HMPH. Oo, tama. Karaniwan kang nakakulong sa bahay. Walang imik sa'yo buong araw. Kahapon kakaiba ang kilos mo. Sigurado akong may masama kang ginagawa. See? Tama na. Lahat tumahimik. Kahapon ay kaarawan ni Chloe. Sandali, kahapon ay kaarawan ni Chloe? Maligayang kaarawan, Chloe? Dahil kaarawan mo, bakit hindi mo sinabi sa amin kanina? Pinaalala mo kami ng walang dahilan. Kalimutan mo na. May gagawin ako. Alis na ako. Manatili ka at magpahinga. Ethan! Chloe, huwag mong seryosohin. Si Ethan ay may mainit na ulo. Ganyan siya dahil nagmamalasakit siya sa'yo. Tara, subukan mo. Masarap ito. May pulong ako sa opisina. Aalis na ako ngayon. Mia, umuwi ka na mamaya mag-isa, okay? Okay. Makikipag-bonding muna ako kay Chloe, saka na uuwi. Balita ko nasa ospital ka. Pwede bang tumigil ka sa pagsira ng iyong kalusugan? Magpahinga ka at gumaling. Tigilan mo na ang pagiging pabigat sa pamilya. Pagiging pabigat. Sa kanyang paningin, isang sakit na halos pumatay sa akin. Itinuturing na pabigat? Ginong Liam, ayon sa kay binibining Chloe, mga resulta ng eksaminasyon, ang kanyang lining ng tiyan ay mayroon ng malubhang pinsala. Ang pag-inom lang ng gamot ay hindi ito lubos na gagaling. Kailangan niya ng tamang plano ng paggamot. Hindi problema ang pera. Gaano katagal? Ang 1 o 2 linggo ay tiyak na hindi sapat. Hindi bababa sa 1 buwan na paggamot. Salamat, Dok. May lugaw. Inumin mo habang mainit. Siya. Lahat ng sinabi ng doktor, naaalala mo lahat, di ba? Naalala ko. May isa pa akong pulong. Aalis na ako. Pumupunta si Liam tuwing hapon. Tumitigil siya ng kalahating oras at umaalis. Kahit na hindi hihigit sa 5 pangungusap ang aming pinag-uusapan, sa lahat ng mga taon na ito, isang bihirang init. Ito lamang ay sapat na. Chloe. Chloe, narito ako upang makita ka muli. Sobrang busy ako sa school ngayon, kaya baka hindi kita madalaw araw-araw. Okay lang. Chloe, alam mo ba? Ngayon sa school, may talent show kami. Sumayaw ako. Tinawag nila akong prinsesa. Oh! Binigyan ako ng katabi ko ng limited edition na panulat ngayon. Ang ganda-ganda ng sulat. Tingnan mo, Chloe, ang ganda 'di ba? Gusto mong sumulat? Hindi na, salamat. Simula noong 10 taong gulang ako, hindi na ako pumasok sa school. At matagal na rin. Mula nung huli akong sumulat. Okay lang yan, Chloe. Kung gusto mong mag-aral, pwede kitang pahiramin ng libro ko. Hindi na, salamat. Saka ako na lang maghuhugas ng peach para sa'yo.
Ewan? Hindi pa rin ako makalapit kay Mia. Kung lalapit ako ang mahihirapan. Yung mga date na sinabi mo? Totoo ba yon? Ikaw, naniniwala ka? Sinabi mo kay lolo. Sinabi mo kay tatay. Sinabi mo kay nanay. At saka, namatay silang lahat. Ikaw naman? Ano ang sa iyo? Wala na. Ang mga salita sa palad ko ay nawala na rin. Mula pa noong bata ka, nakikita mo na ba sila? Oh, Bakit ikaw lang ang nakakakita sa kanila? si nanay ay nakakakita rin. Nanay? Paano nangyari iyon? Wala siyang sinabi tungkol dito. Nag-iwan si nanay ng tala-arawan. Sinabi niya, mula noong maliit pa siya, nakikita rin niya ang mga petsa sa palad ng ibang tao. Ang tala-arawan? Nasaan iyon? Pwede ko bang makita? Sa ilalim ng kama ko sa aking silid, sa isang lumang kahon. Kukunin ko. Sa lahat ng mga taon na ito ang unang pagkakataon na may miyembro ng pamilya na handang makinig sa akin ng matiyaga. Hindi ito silid. Isang bodega lang ito. Hindi ba sinabi ko kay Ethan na ilipat siya sa silid sa gilid? Namali ba ako ng silid? Ito ba ang silid ni Chloe? Ginoong Liam, nasa tamang lugar ka. Noon, pagkatapos mamatay ng iyong mga magulang, inilipat siya dito ni Ethan. Kaya, dito siya nakatira sa loob ng 18 taon. Chloe? Siya talaga. Matagal na panahon bago. Inihanda ang sarili niyang libing. Noon, nang malaman niya ang petsa ng kanyang kamatayan, siguradong sobrang sakit ang naramdaman niya. Mali talaga ako. Sobrang mali ako. Noon, ang mga petsa ng kamatayan na binanggit niya, lahat ay natupad para kay lolo, tatay, at nanay. Ako ang hindi makapagpabaya. Inilipat ko lahat ng sisi sa kanya. Akala ko na siya ang nagdala ng kamatayan sa aming pamilya. Pinaghirapan ko ang sarili ko hanggang sa buto. Gusto ko lang manhid. Akala ko kung lalayo ako sa kanya, ang buong pamilya namin ay ligtas sa sakuna. Ginoong Liam, nagiging hangal ka. Nakalimutan mo ba na si Binibining Chloe ay kapatid mo rin? Nawalan din siya ng sariling pamilya. At bata pa lang siya noon. Ako ang nagkasala sa kanya. Ako ay isang munting ganda. Ginoong Liam, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung nalaman ng iyong ama at ina na nakikita kang ganito, sasakit ang kanilang puso. Halos nabuhay na ako sa buhay ko. At nakikita ko ang mga bagay ng malinaw. Sa totoo lang, ano ang kinalaman ng mga gawain ng matatanda sa mga bata? Siya ay katulad mo. Pareho kayong walang kasalanan. Ako ang nagkasala sa iyo, gay. Noon, nang malaman niya ang petsa ng kanyang kamatayan ay sa kanyang kaarawan, siguradong natakot siya. Ako, si Liam, ang nagkasala sa kanya. Chloe, si Liam ay babawi sa iyo. Hindi ka pa gumagaling. Anong ginagawa mo sa labas ng kama? Halika na. Humiga ka. Liam, basahin muna natin ang tala-arawan. See? Sinabi ni Chloe na nakita niya ang mga salita sa palad ni tatay. Masakit ang puso ko dahil nakita ko rin ito noong bata ako. Akala ko ako lang, pero si Chloe rin pala. Kung ito ay namamana, sana hindi ito katakutan ni Chloe tulad ko. Hindi ito sumpa.
Ito lang ay nagpapakita sa atin ng hindi nakikita ng iba. Liam, maniniwala ba siya dito? Sumulat ako ng liham para kay Chloe. Kung isang araw wala na ako, sana ay mahanap niya ito. Itinago ko ito sa lugar na siya lang makakahanap. Liham ni nanay. Nahanap mo ba? Hindi. 10 taon na akong naghahanap at hindi ko pa rin ito nahahanap. Tutulungan kitang hanapin. Ano? Ang iniwan ni nanay para sa iyo. Dapat matagpuan. Masyadong malamig ang silid sa 2 palapag. Kapag lumabas ka na ng ospital, magpalit tayo ng kwarto. Liam, bakit biglang nagbago? Binibining Chloe, maaari ka nang lumabas. Tandaan lang na uminom ng gamot sa tamang oras at manatiling masaya at hindi nasasakit ang iyong tiyan. Binibining Chloe, inutusan ako ni Ginoong Liam na ihatid kayo sa bahay. Siya ay nasa isang agarang biyaheng pangnegosyo. Hindi siya nakarating para sunduin kayo. Binibining Chloe, nasa bahay na tayo. Ito ay ang kotse ni Noah. Bumalik na siya. Sandali. Lumabas ka na ng ospital. Simula ngayon, kumain ka sa tamang oras. Huwag ka nang gumawa ng ganitong kalokohan. Masama ito sa reputasyon ng pamilya kung makalabas ang balita. Sandali. Bago siya umalis, sinabi ni Liam kay Aling Hodson na ihanda ang guest room sa 2 palapag. Doon ka titira simula ngayon. Hindi ba iyon ang silid ni Mia? Simula nang mamatay sina nanay at tatay, hindi nila ako pinayagan lumapit kahit saan malapit kay Mia. Ang 2 palapag? Huwag mong itanong kung bakit. Desisyon iyan ni Liam. Ang 2 palapag? Bakit siya dapat? Nanirahan siya sa bodega na iyon ng mahigit 10 taon. At maayos naman siya. Bakit bigla siyang ililipat? Si Liam ang nag-ayos. Nasaan si Liam? Nasa business trip. Ano ang sinabi mo kay Liam? Galit na galit siya ngayon. Kahit anong sabihin ko, mali. Tinatanong kita. Sinabi ni Liam na lumipat ako. Ngayon ko lang nalaman. HMPH. Huwag mong isipin na dahil na-hospital ka minsan, magagamit mo yon bilang leverage. Baka naloko mo si Liam. Ngunit hindi mo ako maloloko. Ethan, ano bang ginagawa mo? Ethan, sobra na iyan. Si Chloe ay na-discharge ngayon mula sa ospital. Hindi na siya maganda ang pakiramdam. Ang pagpapalit ng kuwarto ay hindi naman makakaapekto sa iyo. Bakit mo siya tinatakot? Hindi naman, Mia. Huwag kang magpalinlang sa kanyang inosenteng pagkilos. May masamang intensyon siya. Lumayo ka sa kanya. Siya ang kapatid ko. Pamilya siya. Kadugo. Paano siya magsisinungaling sa akin? Pero ikaw, Ethan, paulit-ulit mo siyang inaaway. Labis akong nadidismaya sa iyo. Mia. Bata ka pa. Marami ka pang hindi nauunawaan. Huwag mo akong kausapin, Ethan. Ayokong makipag-usap sa iyo. Mia. Umakyat ka na. Mia, umakyat ka muna sa itaas. Chloe, halika. Ipapakita ko sa iyo ang bago mong kuwarto. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Siya. Noah, si Chloe ay isang malas, alam mo. At nakatayo ka lang dyan. Walang ginagawa. Ang salita ni Liam ay batas. Kahit gaano ka pa magreklamo, desisyon na iyon. Sa ilang araw, magho-host ang pamilya ng handaan para sa mga bisita. Wala si Liam. Kailangan mong pigilan ang iyong init ng ulo. Huwag mong hiyain ang pamilya ulit. Naunawaan ko. Chloe, tingnan mo. Pinalamutian ko na ang kwartong ito. Hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Kaya nagpatuloy na lang ako at nilagay ko ang ilan sa mga paborito kong plushies doon.
Ang kwartong ito, kumpara sa bodega na tinitirhan ko, ay higit sa 3 beses na mas malaki. At may tunay na bintana. Isang tunay na kama. Ano ang problema? Hindi mo ba ito gusto? Gusto ko. Natutuwa ako. Chloe, tungkol kanina, huwag mong hayaang maapektuhan ka. Si Ethan ay nagsasalita nang hindi nag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang pinagdaanan ninyong dalawa, pero sigurado ako na wala sa inyo ang masamang tao. Ilan lang iyan sa mga hindi naresolbang hindi pagkakaunawaan. May mga bagay na kung malalaman mo, tatanggihan mo rin ako tulad nila at hindi mo na ako tatawaging kapatid. Hindi ko gagawin iyon. Tunay tayong magkapatid. Kahit anong nangyari sa nakaraan, nasa likod na natin ngayon iyon. Kailangan na nating magpatuloy. Naniniwala ako na si Ethan ay magbabago maaga o huli. Pero sa pagitan natin, mula nang mamatay sina lolo, nanay, at tatay, hindi na tayo makakabalik sa dati. Siya nga pala. Nasaan na ngayon ang mga gamit ko mula sa itaas? Yung bagay na yon, pinababa ni Liam kay Aling Hudson yon. Yung iba pang gamit, nasa 2 palapag pa rin yon. Gusto mo bang samahan kita para kunin yon? Hindi, okay lang. Wala nang ibang mahalaga. Sige, katabi lang ng kwarto ko. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Ang kama ngayon ay sobrang lambot. Ginoong Sterling, Ginoong Davis, Ginoong Miller. Maligayang pagdating, mga Ginoo. Si Liam ay nasa business trip ngayong mga araw na ito. Kung mayroong anumang kulang sa aming pagtanggap, mangyaring unawain ninyo. Haha, Ginoong Noah, masyado kayong mapagpakumbaba. Ang kumpanya, kasama kayong 3 mga ginoong may talento at guwapo, ay tiyak na magtatagumpay. Tara na. Ailing Hudson, Binibining Chloe. ngayon sa sala, maraming bisita. May maitutulong ba ako? Hindi. Binibining Chloe. Kakagaling mo lang sa ospital. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Bumalik ka sa kwarto mo at magpahinga. Ayos lang ako. Nakaupo lang naman ako sa bahay. Nagsasawa na. Pabayaan mo na lang akong tumulong. Sige. Basta huwag kang gagawa ng mabigat. Ikaw na lang ang magdala ng mga pinggan. Mas madali iyon. Siya. Ginoong Sterling. Narinig ko na magbi-business trip ka sa loob ng 3 araw. Ngayong gabi, dapat inuman natin hanggang sa mahulog tayo. Haha, talaga. Ginoong Noah, ang galing mo talagang uminom. Meron kang estilo ni dating Ginoong Gu noong unang panahon. Haha. Mamamatay si Ginoong Sterling sa loob ng 3 araw. Si. Sasabihin ko ba o hindi? Pero sino ang maniniwala sa akin? Si Ginoong Sterling ay isang mahalagang kasosyo sa negosyo ng pamilya. Kung sasabihin ko, baka masira ang deal at lalo pang magalit ang mga kuya. Baka hindi ko na lang sabihin. Pero nakataya ang isang buhay. Hindi ko siya pwedeng panoorin na mamatay? Ginoong Sterling, sa loob ng 3 araw, huwag kang maglakbay nang malayo sa pamamagitan ng kotse. Chloe, ano bang pinagsasabi mo? Binibini, anong sinabi mo? Pasensya na, Ginoong Sterling. Bata pa siya, nagbibiro lang. Huwag mo na lang pansinin. Umalis ka. Mga Ginoo, halika, subukan itong steamed mandarin fish. Pinapanta ko ang kusina, maghanda ng sariwang sangkap. Halika, tikman mo. Huwag kang mahiya. Baliw ka ba? Sinasabi mo yon sa harap ng mga bisita? Nakita ko yun. Anong nakita mo? May petsa sa palad niya. Makalawa pa. Umakyat ka na sa taas. Huwag mo nang banggitin to. Noah, hindi kita niloloko. Sa taas. Ngayon na.
Ginoong Sterling, humihingi ako ng pasensya. Kasalanan ko kung bakit hindi ko napagalitan ang kapatid ko. Wala siyang masamang intensyon. Huwag mong personalin. Ito para sa iyo. Kilala ko na ang kumpanya sa loob ng maraming taon. Siyempre hindi ko ibibilang sa mga bata. Salamat sa pag-unawa, Ginoong Sterling. May kailangan sa kumpanya. Aalis na ako. Mag-enjoy kayo sa pagkain. Well, Ginoong Sterling, sige, mauna na kayo. Lagi kayong malugod na tinatanggap. Salamat sa pag-imbita sa amin. Aalis na rin ako. Dahil lang sa munting ganda na ito. Wala nang kapayapaan kahit isang saglit. Tatlong araw na. Hindi ko nga alam. Kung kumusta si Ginoong Sterling. Hindi sumasagot sa tawag si Ginoong Sterling sa loob ng 3 araw. Natatakot ako na matutuloy ang deal na ito. Ano ang sasabihin natin kay Liam pagbalik niya? Sinabi ko na sa'yo, si Chloe ay malas. Ang pagpapanatili sa kanya ay magdudulot lang ng problema. At pinayagan pa rin siya ni Liam na lumipat sa ikalawang palapag. Palibot-libot sa akin buong araw. Nakakabaliw na. Mali ba talaga ako? Ginoong Sterling, sa susunod na 3 araw, pakiusap, huwag kang magbiyahe ng malayuan sa kotse. Dahil sa isang salita ko, nasira ko ang mga koneksyon ng pamilya. Kapag bumalik si Liam, tiyak na ikukulong niya ako sa bodega muli. Pero yun ay isang buhay ng tao. Hindi. Wala akong ginawang mali. Kahit sisihin ako ng mga kapatid, hindi ako maaaring magpabaya at manood ng isang trahedya na maganap. Oras na para kumain. Noah, Ethan, huwag kayong mag-alala. Baka si Ginoong Sterling ay abala sa isang business trip sa mga nakaraang araw at walang oras para sumagot ng tawag. Si Chloe ay may mabuting intensyon, huwag kayong magalit. Sige, kumain muna tayo. Pinakamamahal tayo ni Liam. Hindi niya tayo sisihin. Paanong naglakas loob kang magpakita dito? Ethan, Kung hindi dahil sa bibig mo, na nakainsulto kay Ginoong Sterling. Hindi sana nawala ang deal ng pamilya. Ethan, hindi ako nagsinungaling. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Sumasagot ka pa? Hindi ka matututo hanggang huli na, hindi ba? Simula ngayon, bawal ka nang pumasok sa bahay na ito. Lumabas ka. Ethan, huwag kang ganyan. Nasasaktan mo si Chloe. Umalis ka. Lumabas ka. Tumigil ka! Liam, Ethan, tigilan mo yan. Sinasaktan mo si Chloe. Umalis ka. Lumabas ka. Ethan, sigil! Liam, Liam. Hindi mo pa ako sinaktan dati? Ngayon babalik ka at sasaktan ako? Wala yan kumpara sa nararapat sa'yo. Kung hindi ka lang kapatid ko, ipapalayas kita sa pamilya. Tingnan mo ang sarili mo at tingnan mo si Chloe. Kumikilos ka ba bilang isang kapatid? Liam. Ikaw. Pumanig ka talaga sa malas na yan? Sa puso mo. Ang sarili mong kapatid. Mas mahalaga pa ba sa kanya ang sakit ng ulo na yan? Si Chloe ay maayos kumilos at hindi nagdudulot ng gulo. Anong kasalanan ang nagawa niya? Liam. Pasensya na. Nasira ko ang deal ng pamilya. Anong nangyari? 3 araw na ang nakalipas sa piging.
Siya ay hayagang sumumpa kay Ginoong Sterling. Sinabing mamamatay siya sa loob ng 3 araw. Tulad ng sumpa niya kay nanay, tatay, at lolo. Eksaktong pareho. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi ako nagsisinungaling. Liam, palayasin mo siya. Dahil sa kanya, nasaktan natin si Ginoong Sterling. Kalahati ng mundo ng negosyo ay hindi na makikipagtulungan sa pamilya natin. Mawawasak ang pamilya natin dahil sa kanya. Tumahimik ka. Tungkol sa bagay na ito, ako ang magpapasya. Si Ginoong Sterling iyan. Si Ginoong Sterling. I-on mo ang speakerphone. At ipapaliwanag ko sa kanya. Noah, ang binibini mong iyon ay nagligtas ng buhay ko. Ginoong Sterling. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat ay sasakay ako ng van para sa biyahe ko ngayon. Pero hindi ko mapigilan ang pag-iisip sa sinabi ng binibini na iyon. Kaya binago ko ang aking plano sa huling sandali. Hindi ko inaasahan na ang sasakyan na iyon ay babangain sa likod sa highway. At ang upuan na dapat kong upuan ay tuluyang nawasak. Kung hindi dahil sa binibini mong iyon, patay na ako. Kaya ang iyong pamilya ay talagang may kahanga-hangang anak na babae. Sa loob ng 22 taon, ito ang unang pagkakataon na may tumawag sa akin ng mahal. Ginoong Sterling, napakabait ninyo. Sinabi lang niya iyon ng hindi sinasadya, at saka, ang mabubuting tao ay pinagpapala ng langit. Hindi iyon swerte, Noah. Kaya dapat mo siyang pasalamatan ng maayos para sa akin. Kapag nakabalik na ako mula sa aking biyahe, siguradong personal ko siyang pasasalamatan dahil ang binibining ito ay talagang espesyal. Sige, Ginoong Sterling, magpahinga na kayo, at hindi na namin kayo aabalahin. Si Chloe ang tinutukoy niya. Chloe, ang galing mo. Nakapagligtas ka talaga ng isang tao. Chloe, magaling. Ngayon, humingi ka ng tawad sa kanya. Bakit ako? Dahil binintangan mo siya ng walang dahilan, kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Pasensya na. Ethan, Huwag mo siyang pansinin at kumain na tayo. Chloe, nakikita mo talaga ang mga petsa sa palad ng mga tao, di ba? Chloe, talaga namang nakikita mo ang mga petsa sa palad ng iba, di ba? Kaya ang mga petsa ni na lolo, nanay at tatay totoo lahat? Akala ba niya malas ako? Kaya sa tuwing nakikita mo ito, mahirap talaga para sa iyo, di ba? Alam ang kahihinatnan ngunit walang magagawa ay tiyak na pahirap. Chloe, natatakot ka ba? Tapos na. Chloe, tapos na ang lahat ngayon. Kaya ganito pala ang pakiramdam na naiintindihan at inaalagaan. Ginoong Sterling. Anak, utang ko sa iyo ang aking buhay. Ginoong Sterling, hindi na kailangan. Sinabi ko lang naman iyon ng basta-basta. Basta-basta? Alam mo ba kung ilang buhay ang iniligtas ng iyong basta-basta na mga salita? Ang sasakyan na iyon ay hindi lang ako ang lulan, kundi pati ang driver ko at ang pamangkin ko. Hindi ito bayad. Ito ay maliit na bagay lamang mula sa akin. Kapag nagkaroon ka ng anumang problema, lumapit ka diretso sa akin. Siguradong tutulungan kita. Hindi na kailangan, Ginoong Sterling. Hindi ko ito matatanggap. Ginoong Sterling, napakabait ninyo. Nagkataon lang siya. Ito ay hindi nagkataon. Dati,
Akala ko nagsisinungaling sa akin ang iyong tatay noong sinabi niya sa akin ang tungkol sa countdown ng iyong nanay. Ngunit ngayon, tila sinabi niya ang totoo. Ginoong Sterling, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa rin alam? Noong panahong iyon, hinulaan ng iyong nanay ang pagkamatay ng iyong lolo. Ang iyong tatay mismo ang nagsabi sa akin. Paano mangyayari iyon? Si nanay din ay nagsabi. Mm. Sinabi rin iyon ni nanay. Lolo, may sulat sa kamay mo. Ano ang nakasulat? Sabi, mamamatay ka sa Abril 21. Oh, ang ating munting Chloe. Kaya pa niyang basahin ang kapalaran ni Lolo. Kaya si Lolo alam na mamamatay siya. Ah, oo, bata. Hindi mababago ang tadhana. Hayaan na lang. Ginoong Sterling, salamat sa pagsasabi sa amin ng lahat ng ito. Dan. Siyempre. May gagawin sa opisina. Hindi magtatagal. Sasamahan kita palabas. Bata, alagaan mong mabuti ang sarili mo. Aalis na ako. Ingat, Ginoong Sterling. Dan ito, pakiusap. Sandali. Sinabi mo na 3 araw pagkatapos ng araw na iyon. Ano ba talaga ang nakita mo? Sa palad ni Ginoong Sterling, nakita ko ang petsa ng kamatayan niya. Pagkatapos kong kalkulahin, ito ay makalipas ang 3 araw. Sa bawat oras na makita mo ito, laging tama ba? Hindi nagkakamali. Simula noong 6 ako, itinuturing akong malas. Parang dagdag lang sa pamilyang ito. Hanggang ngayon, hindi ko alam na si nanay at ako ay hindi nagdadala ng malas. Sa wakas, may isang tao na handang tunay na makita ang mundo ko. Ang mga pahinang pinunit, ano ang sinabi nila? Sinabi ni nanay na ang liham ay nakatago kung saan tanging si Chloe lang ang makakahanap. Makakahanap ako. Pero nasaan ito? Mukhang hindi basta-basta pinunit. Pinunit ito sa tabi ng pagkakabigkis. Sa mismong gulugod ng libro. Maayos ang pagkakagawa. Mukhang sinasadya ng isang tao. Sino kaya? Sa bahay na ito, bukod sa akin, ang tanging taong nakabasa ng tala-arawan na ito ay si Liam. Tatanungin ko si Liam kung ano ang tingin niya. Oy, Chloe? Mia? Umalis na ba si Liam? Oo, pumunta siya sa opisina. Sabi niya, babalik siya mamayang gabi. May kailangan ka ba sa kanya? Oo. Oo, medyo. Pero hindi naman urgent. Kakausapin ko siya pagbalik niya. Si. Chloe? Ang dating silid ni nanay? Napuntahan mo na ba? Oo, pumasok ako ilang beses noong bata ako. Pumasok din ako. Pero pagkatapos ay nilock ito. Si Noah ang may susi. Sabi niya, hindi natin dapat galawin ang mga gamit ni nanay. Kailan ito nalock? Hindi ko masyadong matandaan. Sa tingin ko ako ay 4 na taong gulang. Iyon ay ang parehong taon nang mahanap ko ang tala-arawan. Ang silid ni nanay ay nilock pagkatapos nun. Nagkataon lang ba iyon? Mia? Sa silid ni nanay, may nakita ka bang liham? O isang note? O kung ano? Wala akong nakita. Pero pumasok ako minsan noong bata ako. Sa likod ng bookshelf na iyan, sa tingin ko may nakatagong kompartimento. Pero hindi ko maabot.
Kaya iniwan ko na lang. Isang nakatagong kompartimento sa likod ng bookshelf. May nakatagong kompartimento sa likod ng estante ng libro. Oh, Palagi kong akala na ang silid ni nanay ay ganap ng hinalughog. Kaya hindi ko naisip na suriin ang likod ng estante ng libro. Pero iyon ay talagang ang tanging lugar na mahahanap ni Chloe. Dahil si nanay lang ang nakakaalam kung ano ang paborito kong gawin noong bata ako. Umaakyat ako sa estante ng libro para maghanap ng babasahin. Pero ang problema ay, nasa Noah ang susi. Paano ako papasok? Chloe? Chloe? Ano ang iniisip mo? Oh, wala. Si. Pupunta muna ako sa pagtuturo. Siguraduhin mong kumain ka ng maayos ngayong gabi. Oh. Noah, talagang hindi niya ako bibigyan ng susi. Hihintayin ko si Liam na bumalik. Liam, maari mo ba akong tulungang buksan ang silid ni nanay? Ano iyon? Ang liham na binanggit ni nanay sa kanyang talaarawan. Sa tingin ko baka nakatago sa silid ni nanay sa likod ng estante ng libro. Ang susi? Ay dapat nasa Noah. Alam ko, pero hindi niya ito ibibigay sa akin. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko ito para sa iyo. Oh. Chloe? Tara na, sa silid ni nanay. Oh. Mahigit 10 taon. Lahat ay pareho. Parang hindi umalis si nanay. Nahanap ko na. Ano iyon? Mukhang isang liham. Ito ang mga paboritong bulaklak ni nanay. Chloe, kung binabasa mo ang liham na ito, ibig sabihin wala na si nanay. Ang iyong kakayahan ay hindi sumpa. Noong bata ako, mayroon din ako nito. Sinabi sa akin ng iyong lola na ang kakayahang ito ay namamana sa mga anak na babae lamang. Hindi ito papatay ng sinuman. Ang mga pagkamatay ng mga taong iyon ay nakatakda. Nauna mo lang itong nakita. Hindi mo pinatay ang sinuman. Wala kahit isa. Noong buntis ako kay Mia, nakita ko ang petsa sa aking palad. Alam kong aalis na ako, ngunit hindi ko pinagsisihan ang pagkakaroon sa kanya. Chloe? Hindi umalis si nanay dahil kay Mia. Umalis si nanay dahil may mali na sa aking katawan. Kung nanganak man ako o hindi, nandoon pa rin ang petsa. Huwag mong sisihin si Mia, at huwag mong sisihin ang iyong sarili. Nanay, gumising ka. Nanay. Nanay. Chloe, ang tanging bagay na ikinababahala ko ay ikaw. Masyado kang tahimik mula noong bata ka. Itinatago mo lahat ng iyong mga hinanakit. Salamat, tatay. Dito. Isa para sa bawat isa sa inyo. Kumain ng maraming karne para magkaroon ka ng lakas. Sana, makahanap ka ng taong mag-aalaga sa iyo, kumain ng maayos, at tumawa ng malakas sa araw. Ikaw ang aking pinakamamahal na anak na babae. Mahal kita. Kain na. Nanay, miss na miss kita.
Chloe? Nanay, miss na miss kita. Chloe? Ang liham na ito, gusto mo bang ipakita ito sa kanila? Ewan ko, magulo ang isip ko. Saka mo na muna itago. Kapag nakapagpasya ka na, mag-uusap tayo. Hmm. Chloe, okay ka lang? Narinig kong hindi ka bumaba para kumain. Nagdala ako sa iyo ng mainit na gatas. Hindi ako gutom. Huwag kang mag-alala. Medyo pagod ako. Matutulog na ako ngayon. Sige, magpahinga ka ng maayos, Chloe. Noah? Mia? Bakit hindi ka pa natutulog? Nandito ka ba? Para makita si Chloe. Pagkatapos lumabas sa silid ni nanay ngayon, nakalock siya sa kanyang silid. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ganon ba? Bumalik ka na sa iyong silid. Kaya gusto niya ang susi na iyon. Alam na hindi ako papayag. Pinakuha niya kay Liam na humingi nito. Matalinong hakbang. Alam mong hindi ako uurong. Kaya pinalapit mo ako kay Liam. Ang galing ng diskarte. Ang liham na ito ay ang pinakamahalagang bagay na iniwan ni nanay. Baka dapat kong ipakita sa kanila. Hindi ito para patunayan ang kahit ano. Kasi sa liham, sinabi ni nanay, ang ilang pagkamatay ay nakatakda at nakita ko lang sila ng maaga. Ito ay isang bagay na dapat nilang malaman. Liam, nagpasya na ako. Ang liham na ito, gusto kong ipakita sa kanila. Ayusin ko. Tinawag ko kayo ngayon dito dahil may mahalaga akong sasabihin. Ang bagay na ito ay tungkol kay Chloe. Iniwan sa akin ni nanay ito, isang tala-arawan. Natagpuan ko ito noong 8 taong gulang ako sa silong. Ang liham na ito ay natagpuan kahapon sa silid ni nanay. Paano nangyari ito? Totoo ang sinabi ni nanay. Hindi pumatay si Chloe ng kahit sino. Oh, hindi ako. Lolo, si Lolo ay nagdidilig ng mga bulaklak sa balkonahe, nakaaksidente, nadulas at nahulog hanggang mamatay. Noong araw na iyon, si tatay ay nasa highway at nabangga sa likod. Hindi na siya umuwi. Si nanay, nabuntis, ay narinig ang balita. Nagmadaling lumabas sa sobrang panik. Ngunit, sa kasamaang palad, malakas na nahulog sa lupa at ang pagkamatay ni nanay at tatay ay hindi nangyari dahil sinabi ko ng malakas. Sa halip, bago ko pa makita at bago ako magsalita, ang kanilang kapalaran ay nakatakda na. Hindi ko ito sinabi para takutin ng sinuman. Natakot ako. Umaasa akong may tutulong sa akin. Pero kayong lahat, naisip lang ako ay malas. At ako ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Ang mga bagay na ito, paano mo mapapatunayang si nanay ang sumulat? Baka, ginawa mo lang yan. Pero kayong mga kapatid, tingin nyo lang ako ay malas. At iniisip nyo na pinatay ko sila. Ang mga bagay na ito, paano mo mapapatunayang si nanay ang sumulat nito? Baka, peke mo ang mga yon. Ethan, ginagaya mo ang sulat kamay ni nanay mula noong bata ka pa. Nagsanay ka ng 2 taon at hindi mo ito nakuha. Kaya paano mo hindi makikilala ang sulat kamay niya? Ethan, si Chloe ay hindi ganoong klase ng tao. Kaya ito ay dapat liham mismo ni nanay. Bakit niya natagpuan ng tala-arawan sa edad na 8? At ngayon lang ipinakita? Dahil walang makikinig sa akin, sinubukan ko ng maraming beses. At tungkol sa resulta bawat pagkakataon, kayong lahat, mas alam nyo kaysa sa akin. Patungkol sa sulat kamay, ipapa-authenticate ko ito.
Susunod ako sa sasabihin ni Noah, at walang malinaw na patunay, na ito ay isinulat ni nanay. Hindi ako maniniwala sa kanya. Chloe? Hindi ka nila pinaniniwalaan? Ngunit naniniwala ako. Salamat, Mia. Chloe, kinikilala ko ang sulat kamay ni nanay. Ngunit si Noah ay natural na mapaghinala, kaya hayaan natin siyang ipasuri. At sa ganoon, ganap na mawawala ang kanyang mga pagdududa. Dumating na ang mga resulta. Paano nangyari ito? Bumalik na ang mga resulta. Paano ito nangyari? Talagang si nanay mismo ang sumulat nito. Sina nanay, tatay, at lolo ay hindi pinatay ni Chloe. Kinapuotan ko siya sa loob ng 18 taon. Maling tao ang aking kinapuotan. Bakit? Bakit hindi dumating ang katotohanan ng mas maaga? Sino ang dapat kong kamuhiin ngayon? Tigilan mo na. Lumabas ka. Labing-walong taon. Naisip ko ang hindi mabilang na mga wakas. Pero hindi ko inakala na ang katotohanan ay ganito kawalang awa. Lumalabas na mali pala kami sa simula pa lang. Kung sana nakinig tayo sa kanya noon. Naniwala sa kanya kahit isang beses. Mabubuhay pa kaya si Lolo? Sina nanay at tatay? Nabuhay pa tulad ni Ginoong Sterling. At ligtas at maayos. Ethan, parang may iba sa iyo ngayon. Chloe? Chloe? Si Tio ay magkakaroon ng pagtitipon ng pamilya ngayong katapusan ng linggo, at darating ang lahat ng kamag-anak. Gusto mo bang sumama? Chloe? Chloe, magkakaroon ng pagtitipon ng pamilya si Tio ngayong weekend. Darating ang lahat ng kamag-anak. Gusto mo bang sumama? Ako. Hindi pa ako nakapunta sa ganito dati. Noon iyon, pero iba na ang mga bagay ngayon. Ano ang pinagkaiba? Iniligtas mo si Ginoong Sterling. Ngayon kinukwento niya sa lahat ng nakakasalubong niya. Ang panganay na anak na babae ay kahanga-hanga. Alam na ng lahat ng kamag-anak. Sabik silang makilala ka. Pero halos, hindi ko pa nakikilala ang mga kamag-anak na iyon. At saka, hindi ba akala ni Tia na malas ako? Halika, lahat, uminom tayo. Tagay. Halika, Tagay. Ang pamilyang ito, paano sila nagkaroon ng ganyang munting ganda? Napakabata pa at nagdala na ng malas sa kanyang mga magulang. Ang laki ng munting ganda. Eksakto. Ang laki ng munting ganda. Munting ganda. Ang laki ng malas. Isang munting ganda, talaga, ganito kalaking malas. Ito'y sobrang daming malas. Wala siyang dinala kundi gulo sa pamilya. Munting ganda. Umalis ka na rito ngayon. Layas. Chloe? Chloe? Sasama ka ba o hindi? Sasama ako. Tapos na akong magtago. Ipaglalaban ko ang sarili ko at lilinisin ang pangalan ko. Chloe, huwag kang mag-alala. Ikaw na ngayon ang tagapagligtas ni Ginoong Sterling. Wala nang nangangahas na mang-istorbo sa'yo ngayon. Unang beses ko lang magsuot ng takong. Hindi pa talaga sanay sa paglalakad sa mga ito.
Iyon ang panganay na babae mula sa pamilya ng pangalawang kapatid. Narinig ko, nakikita niya iyong bagay sa palad ng mga tao. Tama. Sabi-sabi ganoon niya na iligtas si Ginoong Sterling. Meron talaga siyang kakayahan. Hoy, di ba si Chloe? Ay nako, ang bilis mong lumaki. Parang, ang tagal ko nang hindi ka nakikita. Tia, itong bigla ang init, alam kong hindi para sa akin, kundi dahil nailigtas ko si Ginoong Sterling buhay. Binago ako mula sa isang malas sa isang may kakayahan. Chloe, iyong tinatawag mong kakayahan, nakikita mo ba talaga ang mga bagay sa palad? Sige, patanjin nga sa tiya kung ano ang nasa palad ko. Wala. Wala. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, walang petsa sa palad mo. Malusog ka, ligtas at maayos. Mabuti yan, mabuti yan. Itong batang si Chloe, laging tinatrato ng masama ng pamilya. Eto, tingnan mo para sa akin, tingnan mo ang nasa palad ko. Wala. Wala. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, walang petsa sa palad mo, Tia. Malusog ka, ligtas at maayos. Mabuti yan, mabuti yan. Si Chloe, itong babae, siya ay minamaltrato ng pamilya dati. Oh, sobrang sama ng loob ko, at talagang nagsisisi ako. Kung talagang nagsisisi ka, huwag kang puro salita. Kung hindi mo lang ako tinawag na malas noon, sapat na iyon. Okay lang. Ikaw si Chloe, di ba? Ako ang tiya mo. Noong ikinasal ang nanay mo sa pamilya, siya at ako ang pinakamalapit. Masyado pa akong bata noon. Tungkol naman sa tiya na ito, halos hindi ko siya maalala. Halika rito. Ang nanay mo, nakikita rin niya ang mga iyon. Alam mo ba iyon? Isinulat iyon ni nanay sa kanyang tala-arawan. 6 na buwan bago ang aksidente ng tatay mo. Nakita ng nanay mo ang petsa sa kanyang palad. Noon, sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya. Binago ang mga petsa ng paglalakbay ng tatay mo ng ilang beses. Ngunit sa huli, sa kasamaang palad, hindi niya ito naiwasan. Sinabi sa akin ng nanay mo noon, ang tadhana ay isang bagay na walang makakapagbago. Noong buntis ang nanay mo, patuloy siyang nag-uusap tungkol sa iyo. Sinabi sa akin ng nanay mo noon, tadhana, walang makakapagpabago niyan. Noong buntis pa ang nanay mo, lagi kanyang kinukwento, sabi niya na uubos na ang oras. At sobra siyang nag-aalala sa'yo. Sino bang mag-aakala? Magiging maayos din ang lahat. Lakasan mo loob mo, ha? Chloe, huwag kang malungkot ha. Hayaan mo na ang nakaraan. Pagkatapos ng pagtitipon ng pamilya, ang mood sa bahay nagbago. Si Ethan ay tumigil sa pag-iwas sa akin. Kahit na hindi pa rin siya nagsasalita. Ang pagbabago ni Noah ay pinakamahirap mapansin, ngunit pinakakumpleto rin dahil hindi na niya ako tinatawag sa buo kong pangalan. Lua, kunin mo ito dahil mabuti ito sa iyong tiyan. Sige. Klua, masyado kang payat, kaya hayaan mo akong kumuha pa ng kanin. Salamat, Liam. Oh, hayaan mo ako. Si Ethan ay sa wakas kumikilos na parang tunay na kapatid.
Ang mga merienda ay nakakauhaw. Kaya eto, uminom ka ng tubig. Salamat, Ethan. Chloe? Eto. Kumain ka ng prutas. Chloe? Ang aircon ay nakalow. Kaya huwag kang magkasakit. Ano ang problema kay Mia? Pupuntahan ko si Mia. Hindi rin ito ang gusto ko. Ngunit ngayon, lahat ng nakikita nila ay si Chloe. Sa lahat ng ginagawa nila, nauuna siya at wala nang nagmamalasakit sa aking damdamin. Si Noah nga tumulong sa kanya para kumuha ng pagkain ngayon. Chloe? Eto, kunin mo. Mabuti ito para sa tiyan mo. Si Ethan nga pinuno ang kanyang mangkok. Hindi pa siya gumagawa niyan dati. Alam ko na kapatid ko siya. Pero, natatakot ako. Natatakot siya na mapalitan. Natatakot siyang mawala ang pagmamahal ng tatlo niyang kapatid na lalaki. Pero Mia, hindi ako narito para kunin ang pagmamahal nila mula sa iyo. Ako narito rin para mahalin ka. Aling Hudson. Puntahan mo si Chloe at sabihin sa kanya na bumaba. May sasabihin ako. Oo, Ginoong Noah. Pupunta na ako ngayon. Chloe, mupo ka. Chloe, halika. Lahat. May sasabihin ako. Matapos basahin ang talaarawan ni nanay, pumunta ako kay Lola at tumingin ng ilang record. Mayroon silang mga record ng kakayahang ito sa loob ng mahigit 100 taon. Si Lola ay nagkaroon nito. At si Lola sa tuhod ay nagkaroon din nito. Sa loob ng mahigit 100 taon, may mga tala ng kakayahang ito. Ang aming Lola ay nagkaroon nito. At ang aming Lola sa tuhod ay nagkaroon din. At ang mga may kakayahang ito, nang walang pagbubukod, ay tinawag na tagapagdala ng malas ng pamilya. Sila ay itinakwil, kinatakutan, at iniwan. Ang ilan ay hindi nag-asawa. Ang ilan ay ipinadala sa isang monasteryo. Ang ilan ay maagang namatay. Maging si nanay, ay tinawag na malas noong siya ay bata pa. Tiniis niya ang pangaalipusta at pagtanggi. Kung hindi niya nakilala si tatay noon, natatakot ako na ang kanyang kapalaran ay magiging katulad ng sa kanila. Chloe? Pasensya na. Hindi ko kailanman talagang naniwala sa sinabi mo o pinrotektahan ka. Pasensya na. Binigo ko si tatay. Ang insidente ng pulseras. Hindi ka pinapapasok sa paaralan. Sa harap ni Ginoong Sterling, tinatawag kang sinungaling. Lumabas ka. Baliw ka ba? Sinasabi iyon sa harap ng mga bisita. Para sa bawat bagay. May utang akong paumanhin sa iyo. Chloe? Pasensya na. Noah? Sa ngayon, maayos naman ako. Ang pagpapanatili sa iyo sa bodega. Kasalanan ko iyon. 6 na taon ka pa lang noon. Pasensya na. Chloe, sobrang natutuwa akong buhay ka. Tama si Mia. Salamat sa Diyos buhay ka. Sa lahat ng mga taon na iyon, tiniis mo ang lahat ng mag-isa. Binigo kita. Chloe, pasensya na. Sa mga taong iyon, nagdaan ka mag-isa. Pasensya na. Chloe,
Pasensya na. Sa mga taong iyon, alam kong nahihirapan ka. Pero hindi ako kumilos. Akala ko may pagkain at damit ka at hindi ka naman gaanong inaapi. Pero hindi ko naisip na wala ka nga palang pagkain. Ayos lang, Liam. Wala na akong pakialam sa mga iyon. Matagal na. Basta't makakasama ko kayo, mga kapatid. At makakasabay si Mia sa hapunan din, masisiyahan na ako. Mia? Ako, mag-aaral muna ako ng takdang aralin. Sa sumunod na linggo, sa labas, tila bumuti ang lahat. Noah siya mismo ang nagdadala sa akin ng almusal. Noah? Ito ay isang lugar ng almusal na inirerekomenda ng kaibigan. Narinig kong masarap daw ang pagkain dito. Chloe, subukan mo na. Siya. Salamat, Noah. Hindi gaanong nagsasalita si Ethan. Pero nararamdaman ko na gusto niyang maging mabuti sa akin. Hindi na kailangan, Ethan. Kaya ko namang dalhin. Daan ko naman. Salamat na lang, Ethan. Ang pinaka nagulat sa akin ay kung gaano nagbago si Liam. Liam, Chloe, binigyan niya ako ng bank card. may $1,000,000 sa card na ito. Ito ang mga gastusin sa pamumuhay sa nakaraang 10 taon at higit pa. Isipin mo na ito mula kay Liam bilang pagbawi sa nawalang oras. Liam, hindi ko kailangan ng ganyang kalaki. Tanggapin mo na lang. Ito ang pinakamababa, kamakailan, ang iyong mga kapatid na lalaki at ako ay nag-uusap tungkol sa paghahati ng mga ari-arian ng pamilya. Ikaw ang panganay na anak na babae ng pamilya. Karapat-dapat kang magkaroon ng bahagi. Salamat, Liam. Lahat ay tila napupunta sa direksyong hindi ko nangahas isipin. Pero nagbago si Mia. Hindi na siya pumupunta sa kwarto ko ng mag-isa. Chloe, medyo pagod ako. Pupunta muna ako sa kwarto ko. At bihira na siyang kumain kasama ko. Binibining Chloe, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Pakiusap, huwag kang magalit. Ano ang problema? Si Binibining Mia ay pumunta sa akin ilang araw ang nakalipas at hiniling sa akin na huwag gawin para sa iyo ang parehong almusal na katulad ng kanya. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya, ang ilang bagay ay sa kanya at ayaw niyang ibahagi. Sinabi rin niya, Ano pa ang sinabi niya? sinabi niya na dahil lang nagkasakit si Chloe, inagaw niya lahat ng tao mula sa kanya. Naiintindihan ko. Si Mia ay bata pa. Maaaring medyo matigas ang ulo niya. Kakausapin ko siya. Mabuti. Napapanatag ang loob ko. Oh, saka, Binibining Chloe, Ginoong Liam, ay magtatawag ng pulong ng pamilya bukas. Sinabi niya sa akin na siguraduhing nandoon ka. Darating ako doon ng eksakto sa oras. Tinawag ko ang lahat dito ngayon para pag-usapan ang muling pamamahagi ng mga ari-arian ng pamilya. Sa nakalipas na mga taon, malaki ang utang ng pamilya kay Chloe. Bilang mga kapatid niyang lalaki, marami tayong pagkakamali. At nabigo tayong alagaan si Chloe. Kaya napagpasyahan naming na kumuha ng bahagi mula sa trust ng pamilya. At ito. Para kay Chloe. Ito ay magsisilbing safety net para sa kanyang kinabukasan. Okay lang sa akin iyan. Ako rin. Bakit? Pagkatapos lang ng ilang buwan sa ikalawang palapag, makukuha niya ang akin? Mia, hindi ito tungkol sa pagkuha sa iyo. Kung hindi akin, kanino pa? Ang mga ari-arian ng pamilya ay lahat pinaghirapan ng ating mga kapatid na lalaki. Ano ang kinalaman niya doon? Dati? Tinawag ninyo siyang malas, pinalayas sa ikatlong palapag, pinagbawal sa hapagkainan, at hindi pinapasok sa paaralan. Akala ko lagi siyang mali. At ngayon sasabihin ninyo na kayo ang mali. Kaya binabawi ninyo sa kanya. Paano naman ako?
Sino ang magbabawi sa akin? Pinalaki ako bilang inyong bituin ng swerte, bilang inyong mahal, at lahat ay umiikot sa akin. Pero ang paboritismong ito ay hindi dahil mabuti ako, kundi dahil may utang kayo sa kanya at may konsensya kayo. Kaya, ibinuhos ninyo ang lahat ng kabutihan sa akin. Kaya ano ako? Kapalit lang para tubusin ang mga kasalanan ninyo? Ginagamit mo ako bilang kapalit para tubusin ang iyong mga kasalanan? Hindi mo kayang harapin si Chloe? Kaya inilipat mo ang lahat ng iyong pagkakasala sa pag-spoil sa akin. Totoo ang sinasabi ni Mia. Kayo ay hindi kailanman naglakas loob na harapin ang aking mga hinaing. Kaya pinaspoil na lang ninyo si Mia hanggang sa sukdulan upang maibsan ang inyong pagkakasala. Ngayong lumabas na ang katotohanan, gusto ninyo lang akong bayaran, pero hindi ninyo pinapansin si Mia. Ano bang maling nagawa ni Mia? Hindi ko tatanggapin. Nakunin niya ang sa akin. Kung gusto mong tumubos at magbayad, gamitin mo ang iyong personal na ari-arian. Huwag galawin ang trust ng pamilya. Mia? Itabi muna natin ito ngayon. Mukhang hindi natin napag-isipan ng mabuti. Hindi mo na kailangang bigyan ako ng kahit ano. Chloe? Ano ang sinabi mo? Hindi ko kailanman kailangan ng material na kabayaran. Ang talagang gusto ko ay ibinibigay mo na sa akin, unti-unti. Hindi pwede. Karapat-dapat ka sa bawat sentimo. Hindi kulang kahit isa. Ang gusto ko ay ang pinakamahusay. Higit pa sa pera, umaasa ako na ang ating pamilya ay tunay na magkakaroon ng kapayapaan. Pakiusap, bigyang pansin pa si Mia. Hindi naman siya masama sa puso. Ito lang ay, pagkalipas ng mahigit 10 taon na siya ang paborito, bigla itong nasira. Ay masyadong malaking pagbabago. Kailangan lang niya ng oras upang umangkop. Si. Mia, buksan mo ang pinto. Dinalhan ka ni Ethan ng paborito mong caramel pudding. Ayaw ko. Mia, kung patuloy kang magpapaka-bad trip at lalaktawan ng eskwela, kailangan mo pa rin kumain ng kahit ano. Kung hindi ka kakain o iinom kahit ano, magkakasakit ka. Wala kang pakialam. Tigilan mo na ang pagkatok. Hindi ako magbubukas ng pinto para kanino man. Ethan, ayaw pa rin niyang buksan ang pinto? Oo. Ayaw talaga. Wala pa siyang kinakain o iniinom sa loob ng 2 araw. Kasalanan ko ito. Sobrang na-spoil ko siya kaya naging matigas ang ulo. Hayaan mo akong kausapin siya. Sabi ko ayaw kong kumain. Mia? Chloe? Wag na lang. Nandito siguro siya para sermonan ako. Edi, hindi lang ako pumayag na hatiin ang mana. Pinahiya ko pa siya sa publiko. Mia, nagdala ako sa iyo ng lugaw. Simpleng lugaw na may konting asukal. Tama ka. Ang paraan ng pagtrato nila sa iyo ay mali. Ang pagkakasala nila sa akin ay inilipat nila sa sobrang pag-aalaga sa iyo. Hindi ito makatarungan para sa akin. At hindi rin makatarungan para sa iyo. Wala kang ginawang mali. At wala rin ako. Sila ang may kasalanan. Natatakot silang harapin ang katotohanan. Ikaw ay si Mia. Hindi kapalit ng sinuman. Mabait sa iyo ang mga kapatid hindi lang dahil sa guilt, kundi dahil karapat-dapat kang mahalin. Pero karapat-dapat din akong mahalin. Chloe? Pasensya na. Chloe. Pasensya na. Eto, 2 magkapatid, tama? Patas lang.
Chloe. Ha? Masarap ang lugaw. Salamat. Sa loob ng 22 taon ng buhay ko, itong nakaraang 3 buwan ang pinakamatatag. Matapos magamot ng maayos ang aking tiyan, bumuti ito ng sobra. Hindi na ako nagigising sa sakit sa gabi. Si Liam ay kumuha ng tutor para sa akin, para makahabol sa mga klase na napalampas ko. Wala sa mga pagpipilian ang gumagana. Gets ko na. Ma'am, kaya kapag ang A ay 0, ang anggulo ng E na katumbas ng ax ay 0 degrees. Tama yan. Ang awkward pa rin ni Noah. Tuwing tinatawag niya ako sa aking palayaw, parang pilit na pilit. Chloe, narinig ko naghahanda ka para sa pagsusulit. Ako. Talagang pumunta sa bookstore at binilhan ka ng ilang workbooks. Kung may hindi ka maintindihan, itanong mo lang sa akin. Salamat, Noah. Chloe. Huh? Hulaan mo kung ano ang dala ko para sa iyo. Hayaan mo akong humula, mga merienda. Hindi, subukan mo ulit. Chloe, ang kulit mo. Tada! Ang bagong pelikula ng paborito kong artista ay lumabas na. Chloe, hindi ka pwedeng mag-aksaya ng buong araw sa pagsasanay sa mga pagsusulit. Kailangan mong mag-relax. Sumama ka sa akin ngayong weekend para panoorin ito. Siya, sa susunod na magluto ka, sasama ako. Ethan. Ang galing. Oras na kumain. Maupo ka. Chloe, kaarawan mo ngayon. Pinag-usapan namin ng mga kapatid. At ito ang regalo mo sa kaarawan. Hindi ko talaga kailangan ng anumang bayad. Binibigyan ako ni Liam ng allowance kada buwan. Hindi ko nga magastos lahat. Chloe, hindi ito bayad. Ito ang nararapat sa'yo. Nagkamali ako noong 1 taon. Ngayon naiintindihan ko na. Pareho lang tayo. Parehong anak na babae ng pamilya. Tayong 2 magkapatid na babae dapat pantay. Tama, mas maganda ang pantay. Tanggapin mo na. Chloe, kunin mo. Wow, bakit ang dami mong niluto? Ethan, hindi mo ba sinabing gusto mong kumain ng luto ko? Tara, kain na tayo. Eto, kain. Sinong umorder ng kamote na ito? Ang tamis masyado. Ako. Sobrang sarap. Chloe, ito. Kumain ka ng tadyang. Ngayon, salamat sa lahat ng dumating. Walang anuman. Dahil ikaw ang nagluto, sino pa ba ang darating? Chloe, ang galing ng luto mo. Noong nakaraang taon, sa ganitong oras, nakaupo ako sa isang walang laman na mesa, naghihintay sa mga taong hindi darating. Ang mga salitang nasa palad ko ay nagliliyab. Akala ko iyon na ang katapusan. Mag-toast tayo. Tara. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Ngayon, nakaupo ako sa parehong mesa, sa parehong pwesto, na may parehong pagkain, pero puno ng tao ang mga upuan. Makalipas ang 2 taon, pumasa ako sa pagsusulit. Ang score ko ay mahigit 40 puntos sa itaas ng pamantayan sa nangungunang unibersidad. Liam. Liham lang ito ng pagtanggap. Bakit matagal mo itong tinitingnan? Ang ating Chloe ay talagang kahanga-hanga.
Talagang minana niya ang mataas na IQ ni nanay. Noong nasa paaralan si nanay, palagi siyang nangunguna sa klase. Wow! Ang ganda ng papel na ito. Tama. Hayaan mo akong makita. Sandali, sandali, Hintay. Hayaan mo akong makita ngayon. sandali. Hayaan mo lang siyang makita. Sige, heto na. Klua? Ang pangit mo sa litratong ito na kinuha ko. Pero, ang ganda ng liham. Gagawin ko itong cover photo sa social media ko. Ang sala ay mainit at maaliwalas. Ang bahay na ito ay pareho pa ring bahay, ngunit ang mga taong nakatira dito ay nagbago. Mga kapatid, Mia, tara puntahan natin si nanay. Sige, Chloe. Tayo na't sabihin kay nanay na nakapasok ka sa kolehiyo. Si, tara na ngayon. Nanay, nakapasok ako sa kolehiyo. Sinabi mo na kumain ng mabuti, na tumawa ng malakas sa araw. Nagawa ko. Ang mga kapatid ay talagang mabait sa akin ngayon. Si Mia rin. Ang makita ang mga petsang iyon ay hindi ko kasalanan. Tama ka? Nanay, mabubuhay ako ng mabuti. Klua? Palagi akong sasama sa iyo. Nanay, pasensya na. Aalagaan namin ng mabuti si Chloe. Nanay, si Chloe ay nakapasok sa kolehiyo. Mas mataas ang score niya kaysa sa akin. Nanay, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ng mabuti si Chloe. Nanay, nakikita mo ba? Walang petsa sa palad ko. At wala rin sa palad ng mga kapatid at ni Mia. Nanay, siguradong masaya ka?